Maaga namang nagising sina Angeline at Denver ngayon dahil ngayon na ang araw ng kanilang kasal. Nauna na rin bumiyahe si Angeline papunta sa Tagaytay kung saan idaraos ang kanilang kasal. Ayaw pa sana nitong pumayag na mauna siya dahil ang gusto niya kasama niya palagi si Denver, pero sinundo na siya ng mga magulang niya dahil hindi daw sila po pwedeng magsabay na dalawa ni Denver. Kasama na rin ni Angeline ang kambal nilang anak na excited na rin sa kasal ng kanilang mga magulang. Halos kasunuran lang din naman nila sila Denver na kasama naman ang kanyang mga magulang. Sa isang hotel pa muna dahil diretso sila Angeline at Denver dahil hapon pa naman ang kanilang kasal at doon na lamang din sila ayusan at magbibihis sa hotel. Sa hotel din na yon kasi idaraos ang kanilang reception. Sa room ni Denver nakabihis naman na siya at panay pa ang tingin niya sa kanyang relo. Di na kasi siya makapaghintay pa dahil gusto niya nang makasal na sila ni Angeline. Sobrang saya nga ng puso niya dahil sa wakas, mabubuo na talaga ang pamilya nila na matagal na niyang gustong mangyari. Ang gwapo naman talaga ng anak ko. Puri ni Diana sa kanyang anak nang pumasok ito sa room ni Denver. Nagulat naman si Denver sa kanyang ina kaya napalingon siya rito. Nasa kabilang room kasi nagstay ang mga to kaya mag-isa lang muna siya dito sa kanyang silid. Kanina'y kasama naman niya si Liam dito pero umalis din naman yon kaagad dahil hinahanap na naman si Beatrice. Thank you, Mom. Nakangiting sagot ni Denver sa kanyang ina. Anak, pakaingatan mong pamilya mo ha. Pakamahalin mo sila, alam ko. May mga pagkakamali tayong nagawa noon kay Angeline. Kaya laking pasalamat ko dahil mabait pa rin talaga siya at mapagpatawad. Magmahalan pa kayong lalo ha. May dumating mang pagsubok sa inyo, wag na wag kayong susuko na dalawa. Harapin niyo yon na magkasama. Palagi rin magtitiwala sa isa't isa. Kung may hindi kayo pagkakaano ang dalawa, mas mabuting pag-usapan niyo yun ng maayos. Pangaral ni Diana sa kanyang anak. Alam naman ni Diana na mahal ni Denver si Angeline at ang mga anak nila at hindi nito kayang sakta ng pamilya nito. Kaya alam din niya na magiging maayos ang pamilya ni Angeline at Denver. Opo, Mom. Tatandaan ko po yan. Sagot ni Denver sa kanyang ina. Tandaan mo, son. Narito lamang kami palagi ng mommy mo, ha? Kung may kailangan ka, huwag kang mahiyang magsabi sa amin, ha? At handa kaming tulungan ka sa abot ng aming makakaya. Sabi naman ni Clifford at di rin napansin ni Denver ang paglapit ng kanyang ama. Opo, Dad. Salamat po. Tipid na sagot ni Denver sa kanyang ama. Samantala naman, inaayusan na si Angeline ng mga makeup artist na binayaran ni Denver para mag-ayos sa kanya. Napakaganda niyo po talaga, ma'am. Ang sarap-sarap niyo pong ayusan, sabi ng isa sa mga makeup artist kay Angeline. Oo nga po, ma'am. Ang ganda niyo pong magbuntis. Tsaka po sexy pa rin kayo kahit preggy. Komento naman ng isa pang makeup artist kay Angeline. Salamat. Nakangiti naman na sagot ni Angeline. Nahihiya na nga siya dahil kanina pa siya pinupuri ng mga nag-aayos sa kanya ngayon. Dito na po muna tayo, ma'am, para mabihisa na po namin kayo. Tawag na kay Angeline na isa pa sa mga nag-ayos sa kanya. Kailangan kasi na makakatulong kapag siluotan ni Angeline ng kanyang wedding gown dahil nga malaki ito at medyo may kabigatin din pero kaya naman daw dalhin ni Angeline. Pagkatapos magbihis ni Angeline ng kanyang wedding gown, lalong namangha ang mga nag-ayos sa kanya dahil sobrang ganda talaga ni Angeline ngayon. At kahit pabuntis nga ito, hindi pa naman ganon kalakihan ang tiyan niya kaya sexy pa rin siyang tingnan. Wow, ma'am, napakaganda niyo po talaga. Mapapasana all na lang talaga kami sa inyo, ma'am. Puri pa na isa sa mga nag-ayos kay Angeline. Saglit pang inayos ang buhok ni Angeline dahil lalagyan ito ng mini crown. Sakto naman pagkatapos siyang ayusan ang kanyang buhok, pumasok sa room niya ang kanyang mga magulang at ang kambal niyang anak. Wow, mommy! You're so pretty like me! Daldal ni Nina sa kanyang ina. Nakabihis din to at kagaya ni Angeline, napakaganda rin talaga ng batang ito. Thank you, baby. You're so pretty also. Sagot ni Angeline. Sa kanya matamis na nganitian si Nina. Mommy, hindi na po ako baby. I'm going to be an ate na po. Daldal pa ni Nina dahil simula nang malaman nito na buntis na ang kanilang ina. Ayaw na nitong magpatawag ng baby dahil ate ng araw kasi siya. Natatawa naman si Angeline kay Nina dahil naiinis na naman ito. Mommy, lalo pong mai-inlove si Daddy sa inyo niyan. Sobrang ganda niyo po, Mommy. Daldal naman ni Noah. Thank you, kuya. Sobrang pogi mo rin ngayon, anak. Sagot ni Angeline kay Noah.
Ayaw na rin kasi nitong magpatawag ng baby kagaya ni Nina dahil hindi na nga raw sila baby kaya ang tawag na niya ngayon kay Noah ay kuya. Nilapitan pa si Angeline ng kanyang mga magulang at kahit amang ito rin namangha sa kagandahan ni Angeline. Napakasimple lang kasi ng makeup ni Angeline dahil ayaw nito na makapal na makeup at naiirita siya kaya sinunod ng mga makeup artist ang gusto niya. Maya-maya dumating na ang photographer upang kunan ng larawan si Angeline pati na rin ang mga magulang niya kasama ang kambal. Di na rin naman nagtagal, tinawag na rin sina Angeline ng coordinator sa kasal dahil kailangan na niyang pumunta sa simbahan. Sa simbahan naman di na mapakali si Denver dahil kahit halos kararating pa lamang niya doon, naiinip na kagad siya dahil wala pa nga ang kanyang bride. Denver, pwede ba? Tumigil ka ng kakaikot mo dyan, nahihilo na ako sa'yo eh. Naiinis nang sabi ni Liam kay Denver. Kasabay niya kasi tong dumating doon at simula nang dumating sila doon, lakad tayo na ang ginawa ni Denver. Kasabay niya kasi tong dumating doon. Si Liam din kasi ang groomsman ni Denver at si Beatrice naman ang maid of honor ni Angeline. Bakit kasi ang tagal nila? Dapat sabay na lang kami nagpunta rito eh. Naiinip na sabi ni Denver. Napapailing na lamang si Liam dahil sa sinabi ni Denver. Ewan ko sa'yo. Natatawa pa na sabi ni Liam dahil ang itsura ngayon ni Denver ay hindi na maipinta. Bro, mararamdaman mo rin ang nararamdaman ko kapag kinasal na kayo ni Beatrice at ako naman ang uupo dyan at tatawanan ka? Sabi ni Denver kay Liam, kaya naman natigilan bigla si Liam at natahimik na lamang. Maya-maya ay nakita naman ni Denver na dumating ang kambal niyang anak kaya naman agad niya na tong nilapitan. Wow! Sobrang ganda naman ng prinsesa ko! Puri ni Denver kay Nina, kaya naman lalong lumawak ang pagkakangiti ng bata. At napakagwapo rin naman ang aming prinsipe. Baling naman ni Denver kay Noah na nakangiti na rin sa kanya. Sobrang gwapo niyo rin po, Daddy. Nakangiting sabi ni Nina sa kanyang ama. Andiyan na bang mommy ninyo? Kasabay niyo ba siya? Tanong na ni Denver sa kambal. Wala pa po si mommy. Sina lolo't lola po ang kasabay namin pero parating na rin po sila mommy. Si Tita Beatrice po ang kasama niya. Sagot naman ni Noah sa kanyang ama. Ganun ba? Akala ko kasabay niyo ng mommy ninyo. Sagot naman ni Denver sa kanyang anak. Bigla naman nagsalita ang wedding coordinator nila kaya napalingon sila doon. Nandiyan na po ang bride. Sigaw nito. Kaya naman biglang nabuhay ng dugo si Denver at napapangiti na lamang siya dahil finally nandiyan na nga si Angeline. Agad naman na niyang inalalay ng kambal para pumunta sa pwesto nito dahil magmamarcha pa ito mamaya dahil flower girl nila si Nina at ring bearer naman nila si Noah. Sa labas naman ng simbahan kararating pa lamang ng kotse kung saan nakasakay si Angeline. Kasama rin niya doon ang kanyang maid of honor na si Beatrice. Sobrang saya ko para sa inyo ni Denver, Bess. Akalain mong kayo rin pala talaga sa huli? Sa dami ba naman ng pinagdaanan ninyong dalawa? Congrats na lang talaga at nalampasan yung lahat ng yon? Sabi ni Beatrice kay Angeline habang nasa loob pa sila ng kotse at naghihintay tawagin sila ng coordinator. Kahit ako rin naman hindi ako makapaniwala na kami pa rin pala ni Denver. Ang akala ko sa noon wala na talaga eh. Kaya nga ako lumayo pero siguro kami talaga ang tinadhana para sa isa't isa. Kaya naman sobrang saya ng puso ko ngayon dahil sa wakas ikakasal na kaming dalawa. Nakangiting sabi ni Angeline kay Beatrice. Sana kapag nakasal na rin kami ni Liam, maging masaya at maayos din ang buhay mag-asawa namin, sabi ni Beatrice. Oo naman. Sigurado magiging masaya naman kayong dalawa at masayang masaya din ako para sa'yo dahil finally nahanap mo na ang the one mo. Akalain mong andyan lang pala siya sa paligid? Tahimik lang na nakamasid sa'yo. Natatawang sabi ni Angeline kay Beatrice. Nagkatawanan naman na silang dalawa doon. Alam kasi ni Angeline na pahikan sa lalaki ang kaibigan kaya nga wala itong nobyo kaya nga nagulat siya nang malaman niya na nobyo na pala nito si Liam. Maya-maya naman tinawag na rin sila ng coordinator para bumaba ng kotse. Nauna namang bumaba ng kotse si Beatrice para tulungan si Angeline na makababa dahil malaki nga ang wedding gown nito. Pagkababa pa ni Angeline, agad nang inayos ni Beatrice ang gown ni Angeline bago siya pumasok sa loob ng simbahan. Congrats! Bati pa ni Beatrice bago to tuluyan ang pumasok sa loob. Napabuga naman ang hangin sa bibig niya si Angeline dahil sa sobrang kaba dahil excited na talaga siya para sa araw na to.
Sobrang excited niya nang muli silang maikasal ni Denver at sa pagkakataong to, talagang nagmamahalan na sila at hindi na ipinagkasundo lamang. Nang tumugtog na ang violin, isa-isa na naglakad ang entourage. Nauna na ron si Denver, sumunod ang mga magulang niya hanggang sa mga abay at mga flower girl at ring bearer. Nang matapos magmarcha ng entourage, dahan-dahan namang nagbukas ang pintuan ng simbahan at nakita nila ron si Angeline na napakaganda sa suot nitong eleganteng wedding gown. Ang suot kasi ni Angeline na gown ay pinasadya pa sa ibang bansa dahil pinalagyan pa yon ni Denver ng mga diamonds. Habang naglalakad naman si Angeline sa gitna, di niya maiwasang maalala ang mga nangyari sa kanila ni Denver bago sila dumating sa puntong ito. Di na rin niya maiwasang hindi maluha at tuwa to ng kasiyahan dahil sa wakas, may kakasal na sila ng taong mahal na mahal niya. Si Denver naman napakalawak ng ngiti habang nakatingin kay Angeline na naglalakad na papalapit sa kanya. Medyo naiinip na nga siya at parang gusto niya na tong sunduin sa gitna pa lamang ng simbahan pero pinigilan na lamang niya ang sarili niya. Nang nasa gitna na si Angeline ng kanyang paglalakad, ay naroon ang kanyang mga magulang na nakaabang sa kanya. Humalik pa muna siya sa pisngi ng mga magulang niya bago nito ay binaba ang kanyang belo, tsaka sila naglakad papunta sa harapan kung nasan si Denver, naghihintay sa kanya. Pinagkakatiwala ko muli sa iyong aking anak Denver. Pakaingatan mo siya at pakamahalin. Sabi ni Rowell kay Denver, tsaka niya iniabot dito ni Angeline ang kamay. Opo, Dad. Mamahalin ko po ng buong pusong anak ninyo hanggang sa huling hininga ng aking buhay at papakaingatan ko rin po siya at ang mga anak namin. Sagot ni Denver sa ama ni Angeline. Tsaka niya binalingan ng tingin si Angeline na malawak ang pagkakangiti sa kanya. Pagkaharap ni Angeline at Denver sa altar, agad nang simula ng paring magkakasal sa kanila ang seremonya ng kasal. Hanggang dumako nga sila sa palitan ng kanilang mga vows sa isa't isa. At una na ngang nagsalita si Angeline. Denver, mahal ko. Hindi mo alam kung gaano kasi ang puso ko ngayon dahil finally, kinakasal na tayo. Sobrang saya ko dahil sa pagkakataong to. Hindi na tayo ipinagkasundo pa ng ating mga magulang dahil ngayon, totoong mahal na natin ang isa't isa. Pigil ang luha na sambit ni Angeline. I did not expect that my sister's lover become my husband. Alam ko marami na tayong pinagdaan ng pagsubok na dalawa bago tayo humantong dito. Denver, sorry sa mga panahong sumuko ako at nagpakalayo-layo. Ang buong akala ko kasi hindi mo na ako mahal at ayoko namang ipagsiksikan ko ang sarili ko sa'yo. Dahil gusto ko rin namang lumigaya ka dahil nga mahal kita. Seryosong sabi ni Angeline, tsaka niya pinakatitigan sa mga mata nito si Denver, na mataman din naman na nakatitig sa kanya. Pero ganun pa man, nakalipas naman na yan at narito na tayo sa kasalukuyan at ikinakasal na ulit. Denver, salamat dahil hindi mo ako sinukuan. Salamat dahil hinanap mo ako at ang mga bata. Salamat sa pagmamahal na binigay mo sa amin ng mga bata. Denver, mahal na mahal kita at ikaw lang gusto ko makasama habang buhay. Pangako, simula sa araw na to, haharapin natin na magkasamang anumang pagsubok na darating sa ating pamilya. I love you, Denver, and I want to spend the rest of my life with you. I love you, Denver. Seryosong sabi pa ni Angeline kay Denver habang nakatingin siya sa mga mata nito at hawak ang isang kamay nito. Iniabot naman ni Angeline ang mic kay Denver. Matapos niyang magsalita dahil ito naman ang magsasalita ngayon. Napabuga muna ng hangin sa bibig si Denver dahil totoong kinakabahan siya magsalita. Angeline, my love, finally matatawag na ulit kitang wife. Nakangiting bunga ni Denver sa kanyang pagsasalita. Napangiti naman si Angeline dahil naalala niya, wife nga pala ang tawag sa kanya ni Denver nung una silang kinasal. Mahal na mahal kita, wife. Alam mo ba nung umalis ka nun, walang araw yata, na hindi ako binabagabag ng konsensya ko dahil inayaan kitang umalis nun nang di man tayo nakakapag-usap ng maayos? Pigil ang luhang sabi ni Denver at pumiyok pa nga ang boses niya sa bandang huli ng kanyang sinabi dahil naalala niyang araw na naging tanga siya. Dahil hinayaan niyang umalis si Angeline. Wife, I'm sorry kung hinayaan kong mangyari yon. I'm sorry kung di ako nakinig nun sa'yo at talaga namang pinagsisisihan ko yon. Pero tama ka, tapos na yon at nakaraan na yon at dapat na lang nating ibaon sa limot. At ngayon narito na tayo sa kasalukuyan. Gagawa tayo ng mga bagong masasayang alaala kasama ng mga anak at magiging mga anak pa natin.
Nakangiti pang sabi ni Denver kay Angeline. Pangako, pakaiingatan at pakamamahalin kita, Angeline. Pati na rin ang mga anak natin habang buhay. I love you, wife. Ikaw lang ang mahal ko at gustong makasama habang ako'y nabubuhay. Dagdag pa ni Denver at sa kanya hinalikan sa kamay si Angeline. Napapangiti naman si Angeline dahil ramdam niya kung gaano kasensero si Denver sa mga sinasabi nito ngayon. Pagkatapos magpalitan ng kanilang mga vows, nagpatuloy ang pare sa seremonya ng kasal kagaya ng palitan na ng singsing hanggang sa pagpirma ng mga ninong at ninang. Hanggang sa dumako na sila sa pag-anunsyo ng pare na sila nga'y opisyal na kasal na. By the authority vested in me, I now pronounce you husband and wife. You may now kiss the bride. Nakangiti pang anunsyo ng paring nagkasal kina Angeline at Denver. Dahan-dahan naman itinaas si Denver ang belo na nakaharang sa mukha ni Angeline at napapangiti na lamang siya nang malinaw niyang nakikita ang magandang mukha ni Angeline na ngayoy asawa na nga niya ulit. Dahan-dahan pa niyang nilapit ang mga labi niya sa labi ni Angeline, tsaka ngayon matamis na hinalikan ng buong pagmamahal. Agad naman na nagpalakpakan lahat ng mga naroon para saksihan ang pag-iisang dibdib ni Angeline at Denver. Ilang minuto ring nagtagal ang paghalik ni Denver kay Angeline. I love you, wife, sabi ni Denver matapos niyang bitawan ang labi ni Angeline. I love you too, hubby. Nakangiti rin naman na sagot ni Angeline kay Denver. Agad na rin naman silang humarap sa mga naroon na mayroong ngiti sa labi. Wala namang pagsidla ng sayang nararamdaman nilang dalawa ngayon dahil sa wakas opisyal na nga silang mag-asawa. Congratulations, mommy and daddy. Magkapanabay pang sabi ng kambal sa kanilang mga magulang, kaya naman napangiti na lamang si Angeline at Denver at agad niyakap ang kambal na makalapit ang mga to sa kanila. Thank you mga anak ko, sabi ni Angeline. Sa kanya hinalikan sa pisngi ang kambal at ganon din naman ang ginawa ni Denver sa mga ito. Tuwang-tuwa rin naman ang kambal dahil kasal na ang kanilang mga magulang. Bukod kasi kina Angeline at Denver, sobrang excited na rin talaga ng kambal para sa araw na to dahil finally, kasal na ang kanilang mga magulang. Isa pa, excited na rin talaga ang kambal na lumipat sila ng bagong bahay nila dahil pagkatapos makasal ni Angeline at Denver, saka pa lamang sila lilipat sa bagong gawang mansyon nila. Pagkatapos nun, kinunan pa sila ng mga larawan ng simbahan bago sila tuluyang umalis doon para pumunta sa resepsyon ng kanilang kasal na gaganapin naman sa hotel kung saan sila tumutuloy ngayon. Sa hotel naman na pagdarausan ng resepsyon ni Angeline at Denver ay nauna na ang mga bisita nila. Kailangan kasi munang magpalit ni Angeline ng kanyang gown na para sa reception dahil masyadong mabigat ang gown na suot niya kanina sa simbahan. Gaya ng suot niya kanina, elegante pa rin siyang tingnan sa suot niya ngayong damit pero hindi na to gaya kanina na mabigat dahil baka hindi lang siya makagalaw ng maayos kung mabigat ang suot niyang damit. Niretouch lang niya ng kaunti ang makeup artist niya. Nilugay rin ang buhok niya na hanggang bewang, tsaka kinulot ng kaunti. Pagkatapos magbihis at ayusan si Angeline, agad na rin naman silang bumaba ni Denver para sa resepsyon ng kanilang kasal. Meron pa silang grand entrance pagkapasok nila at sumalubong pa sa kanila ang palakpakan ng kanilang mga bisita. Agad namang nagsimula ang program nila doon. Pagkatapos, pinakain muna ang mga bisita dahil may mga pag-games pang inihanda para sa mga naroon pagkatapos silang kumain. Kaunti lamang naman ang kinain ni Angeline at Denver at pagkatapos noon nag-ikot-ikot naman na muna sila sa mga table ng mga bisita nila at isa sa mga pinuntahan nila ay ang table kung nasan si Candy, ang best friend ng kapatid ni Angeline na si Christine. Congrats Ate Angeline at Kuya Denver! Bati ni Candy sa bagong kasal. Isa rin kasi si Candy sa mga abay ni Angeline at Denver dahil simula nang mamatay si Christine, palagi nang kinakamusta ni Candy si Angeline at palagi rin tong magsasorry sa kanya at paminsan-minsan pumupunta rin to sa unit nila para makipaglaro sa kambal. Hinayaan na lang din naman ito ni Angeline kaya medyo naging malapit na rin si Angeline dito at parang tinuring na rin nga niya itong nakababatang kapatid niya. Isa pa, nag-e-enjoy na rin ang kambal kapag nandun si Candy sa kanila at ang tawag na nga ng kambal dito, Tita Candy. Salamat Candy, nakangiting sagot ni Angeline. Tanging pagiti lang naman ang naging tugon ni Denver dito. Ikaw, mag-asawa ka na rin, biro ni Angeline kay Candy. Naku ate, pass na muna ako dyan.
Dahil kailangan ko ba magtrabaho sa kaniyang love life na yan? Natatawang sagot ni Candy dito. Talaga ba? Nakataas ang kilay na tura ni Angeline dito. Balita ko na papadala sandala mo kay Paolo sa kulungan eh. Nang aasar si Angeline dito. Minsan kasi nilang dinalaw si Paolo sa kulungan at nasabi ngang pumunta si Candy doon kasama ng kaibigan ni Paolo na si Christian. And speaking of Paolo, bumaba ang sentensya sa kanya. Gusto na nga lang sanang iurong ni Angeline ang kaso, pero sabi ni Denver hayaan mo nang magdusa to doon ng kahit 1 taon man lang, kaya hinayaan na lang din to ni Angeline. Hala ate, gulat na sabi ni Candy. Sinamahan ko lang naman si Christian doon nang dalawin niya si Paolo. Nahihiyang sagot ni Candy at ramdam niya ang pamumula ng pisngi dahil sa hiya. Ayos lang yan, Candy. Wala namang masama kung magkaka-boyfriend ka dahil nasa tamang edad ka naman na. Nakangiti ang sagot ni Angeline kay Candy. Minsan pakilala mo sa amin yung Christian na yan ha, para makilatis ko naman. Pangaasar pa niya kay Candy. Opo ate. Nahihiya pa rin sagot ni Candy kay Angeline. Hindi pa naman niya kasi boyfriend si Christian, pero nandiligaw to sa kanya ngayon at nang minsan nga na dumalaw to kay Paolo ay isinama siya at nakilala naman siya ni Paolo. Nagpatuloy naman sina Angeline at Denver sa kanilang paglilibot sa kanilang mga bisita at naroon din na iba pang mga naging kaibigan at katrabaho ni Angeline sa Baguio. Ilan din sa mga bisita nila ay mga kasosyo ng pamilya ni Denver sa negosyo at ang iba ay kasosyo ng pamilya ni Angeline sa negosyo. Matapos maglibot ni Angeline at Denver, bumalik na rin muna sila sa kanilang pwesto dahil napapagod na rin daw kasi si Angeline. Pagkabalik nila sa kanilang upuan, agad naman nang lumapit ang mga magulang ni Denver sa kanila. Congratulations mga anak! Nakangiting bati ni Diana sa bagong kasal. Thanks mom! Magkapanabay pang sagot ni Angeline at Denver. May kinuha naman sa bag na hawak nga si Diana, tsaka yun iniabot kina Angeline. Nagkatinginan pa nga bagong kasal dahil doon. Ano po yan ma? Tanong ni Denver. Simple gift. Sige na, kunin nyo na to. Total ayaw nyo na regaluhan ko kayo ng bahay, kaya ayun na lang naisip ko. Nakangiting sagot ni Diana at kinuhang kamay ni Amir. Nilagay ang sobre sa kamay nito. Teka po, ano po ito? Tanong ni Angeline. Just open it. Kinuha ni Denver ang sobre sa kamay ni Angeline at saka siya na nagbukas noon. Ticket? Kunot noong tanong ni Denver sa ina. Yes, ticket going to New York for your honeymoon? Nakangiting sagot ni Diana. Pero mom, no more buts, Denver. I-enjoy nyo lang ang 5 days vacation nyo at huwag nyong alalahanin ng kambal. Narito kami para asikasuhin at bantayan sila. Sabat ni Diana sa pagsasalita ni Denver. Napabuntong hininga si Denver, saka tumingin kay Angeline na tumangulang din sa kanya. Okay mom, thank you. Napilitang sagot ni Denver sa kanyang ina. Balak niya kasi sana magstay muna silang mag-anak sa kanilang bagong mansyon ng ilang araw, pero mukhang pag-uwi na lang nila ni Angeline gagawin yon dahil kinabukasan pala agad ang flight na nakalagay sa ticket. Mag-enjoy kayo dun ha? Don't worry. Paglabas ni baby sa tiyan ni Angeline, reregaluhan ko ulit kayo ng ticket para mag-honeymoon ulit at madagdagan pa ang mga apo namin. Nakangiting sabi ni Diana. Biglang pinamulahan ng pisngi si Angeline sa sinabi ng kanyang biyanan. Mom naman, pagpahingay niyo naman ang asawa ko. Saway ni Denver sa ina niya, tsaka niya inakbayan si Angeline. Don't worry mom, bibigyan namin kayo ng maraming apo. Dagdag pa nito kaya siniko ni Angeline si Denver at natawa na lang to sa naging reaksyon ni Angeline. Kayo talaga? O sige na, dito muna kami ng daddy mo. Mag-ingat kayo ha? Ingatan mong asawa mo, Denver. Sabi ni Diana, saka tumalikod at bumalik sa kumpulan ng mga bisita ni Angeline. Nagpatuloy ang program sa resepsyon ng kasal at sobrang saya ng mga naroon dahil may mga pa-prize din sa mga laro at hindi lang basta prize yon dahil puro branded na gamit ang mga ipinamigay nila.